ang berdeng agila. Magkahatid ng kaalaman tungkol sa pagkaimbento ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng mundo. Ang berdeng agila. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa bidyong ito ay ang pagkaimbento ng kompas. Isa rin po ito sa pinakamahalagang instrumentong naimbento dahil kapag wala ito ay hindi maging posible ang paglalakbay sa karagatan at maging ang paglalakbay sa himpapawid, sapagkat ang kompas ang siyang nagbibigay ng direksyon sa ating patutunguhan. Ang GPS ay noong ika-1994 lang o 1994 lang ito unang nagamit sa paglalakbay. Ano nga pala ang kompas? Ito ay isang pangunahing instrumentong ginagamit sa paglalakbay na binubuo ng apat na tinatawag nilang cardinal direction. Ito ay ang hilaga, silangan, timog, at kanluran. At meron itong tinatawag na compass rose na siyang nagbibigay ng direksyon. Ang hilaga ay nakatutok sa 0 degrees, ang maliit na parang karayom o ang compass rose sa loob nito. Ang silangan naman ay nakatutok sa 90 degrees, ang maliit na karayom o ang compass rose sa loob nito. Ang timog naman ay nakatutok sa 190 degrees, ang maliit na karayom o ang compass rose sa loob nito. Samantala ang kanluran ay nakatutok sa 270 degrees, ang maliit na karayom o ang compass rose sa loob nito. Ayon sa kasaysayan, ang unang nakaimbento ng kompas ay ang bansang China. Mahigit 2,000 taon na o 2,000 years na ang nakaraan sa panahon ng Han Dynasty. Na-discovery ng mga Tsino ang kompas sa pamamagitan ng lodestone o batong bakal na isang uri ng bato na dumidikit ang kahit anong klaseng bakal. Napansin nila na kapag nakabitin at malayang nakakaikot ang lodestone o batong bakal, ay kusa itong iikot patungo sa direksyon ng Earth's magnetic poles at nananatili itong nakatutok doon. Ang kauna-unahang disenyo nito ay hugis kutsara o sandok na kalimitang ipinapatong sa isang hugis platong tabla. At noong una ay ginagamit lang nila ito bilang panghula ng kapalaran at panghuhula kung saan nararapat itayo o iharap ang mga gusali o bahay, at pangtuklas sa kinaroroonan ng mga perlas o mga hiyas. Nagamit lang sa paglalayag ang kompas sa panahon na ng Song Dynasty noong ika-11 siglo, 11th century, na ginamit ng kanilang kasundaluhan para sundan ang mapa. At sa mga panahon ding ito ay pinaganda ng kanilang mga dalubhasa ang kompas sa pamamagitan ng paggawa ng compass rose ng maliliit at maninipis na bakal na hugis karayom na may magnito sa dulo nito at nilalagay sa mangkok o sa bowl na may tubig upang madaling gamitin at dalhin sa kanilang paglalakbay. Bibigyan ko po kayo ng basic na kaalaman kung papaano nga ba nagana ang kompas. Ang mundo ay kumikilos na parang isang napakalaking magnet o magneto na mayroong tinatawag na magnetic North Pole at magnetic South Pole. Ang kompas ay mayroong hugis karayom sa loob nito na may magnet din.
Kaya kapag malaya itong nakakaikot ay kusang iikot patungo sa direksyon ng North Pole dahil sa magnet ng mundo na humahatak dito sa maliit na hugis karayom sa loob nito. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang paksa sa bidyong ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga paksa.